we will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas eh. Alam nila kung anong ginagawa nila eh. Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Ayun. Para sa kanya, wag na ipilit yung inhibition na yan. Totoo naman yun kasi kapag ka nag-inhibit ang mga sinasabing mga bias, wala akong matitira sa impeachment court. Yes. Ibig sabihin, hindi magkakaroon ng impeachment trial. Well, isa pa sa mga dapat mapagtuunan din natin ng pansin, bagamat ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko pakikialaman yung usapin na yan. Alam mo ba kung anong issue ito? Ano yan? Ang usapin po ng impeachment sa pangalawang Pangulo kay BP Inday Sara Duterte. Ayun nga. Napaka mainit na usapin yan. Ha? Pero ang update dyan, Jen, ay meron na pong mga abogado na ipinresinta, ibig sabihin na isinabmit kung sino-sino magiging tagapagtanggol ng Vice President sa trial. Akala ko pinulisinta sa mamamahayag na nakaposa sa mga kamay. Hindi naman. Presentation. Oo. Suspect ata, hindi naman. Mga ano ito, dyan, mga batikang mga abogado. Dikampana. Dikampana ito, hindi kampana Aba naman. Oo. Kilala mo ba kung sino-sino? Sino yung mga yan? Ang mga abogadong magiging bahagi ng defense panel. Defense muna tayo. Sige. Defense muna. Oo. Ito yung... kasi sa prosecution, mga congressman yan eh. Kasi ang prosecutor, meron din private prosecutors eh. Spokesman, kinuha nila. Ayun. Hindi, bukod sa spokesman, alam ko meron din mga... Hindi ba siya, ang talagang nag-ano dyan sina... Ayun, tumitindig. yung mga prosecutor talaga. Yung mga congressman. Yung congressman talaga. May mga legal counsel din siguro doon. Ayan, Pero sa panig ho ng Vice President, ito yung group, mga abogado magtatanggol sa pangalawang Pangulo. Sila yung magtatanong. Sino yan? Nangunguna po sa listahan si Attorney Philip Siegfried Fortun. Aba, si Attorney Siegfried Fortun, matindi Wala yan. na yung kapatid niya rito sa listahan na gumanap din na defense lawyer nung kay Erap. Corona. Ay, si Erap nga. Si Erap nga pala. Sila Fortun nga pala noon. Yes. Tsaka si, anong pangalan noon? Raymond. Si Raymond. Magaling na photographer yon. Raymond Fortun? Raymond Fortun. Ganun yun ba? ang kanyang hobby. Okay. Attorney Gregorio Narbasa II. Ito medyo bata-bata ito. Pagka tingin mo yung apelyido, abay Narbasa. Dating Chief Justice Salazar Law Firm. Sheila Sison. Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Attorney Roberto Batong Bakal. Matindi. Matindi to. Ito, hindi kahit tibagin niya, bato na, bakal pa. Attorney Justin Nicole Gular. Attorney Lyndon Miguel Baquel. Attorney David Ronel Goya the seventh. Parang kilala ko tong si David Goya. Nakaklase ko to nung... Yan ata yung yung pinakamatibay sa kanila. Si David. Mantakin mo, David na, pinagsama pa kay Goliath pa, no? Attorney Maria Celina Golda Fortun. Attorney Clarlane Radok. Attorney Francesca Marie Flores. Attorney Miguel Carlos Fernandez. Attorney Reynold Munsayak. Attorney Mark Binluan. Attorney Ralph Bodota. At Attorney Michael Wesley Powa. Ito ba yung sa DepEd dati? Si Michael Powa yan. Yes. Sarap gumawa ng noodles yan. Si Attorney Poha. Pawa yan. Yung Vietnam. Ayan po ang abogado ng Vice President. Yan ang magiging tagapagtanggol niya. Yun namang sa House Prosecution ay nailabas na dati, di ba? May tinalaga, mga prosecutors. 11. Pero napalitan na ba yung... dahil... Mananatili pa rin, 11 pa rin sila. Kasi may dadagdag.
may natalo kasing dalawa. Ayun. So, Pero di ba? pagpasok pa ng ano yun. 20 Congress. Hindi 20th pa nila alam Congress. kung kasi iboboto pa pala yan eh. Oo. Ang papalit nga raw, yung Shell Jokno tsaka yung Laila de Lima. Oo. Well, ang tanong doon, kung tatanggapin ba ng 20th Congress? Well, sa ibang issue, no? Sa ibang bagay siguro natin pag-usapan bagay, yan. Pero oo. ngayon, ay ano ang pag-asa nila? Matutuloy ba? Makaka-first base ba man lamang ang impeachment? Kasi ang hinihintay nila ngayon, magkaroon na ng proceedings. Aha. Di ba? Ayun nga yung Oo. paniniwala nila. Ha? Kasi hinihintay ata yung 10 araw na sumagot sa summon ang pangalawang Pangulo. Di ba? Pagkatapos ba ng 10 araw? Natanggap na yung summon eh. Yun na nga, yun na nga. Sabi oh. ng Vice President, masarap ang tong summon na to. Dagdagan nyo nga niya ng latik. Dagdagan nyo nga niya ng latik. Oo. Sa panig naman ng mga prosecution sa House, naglagay na rin sila ng spokesperson diyan. Aba! Impeachment trial, prosecution, spokesperson. Iba pa yung spokesperson ng HOR. Oo, Si kasi spokesperson Princess. ng House eh. Okay. Ito man kung tungkol sa impeachment. Ay, impeachment lang ito. Oo. Oo. Kasi Sino nga yan? naman, Malamang maganda yan. magkakahalo-halo eh. Malamang maganda rin yan. Kasi di ba naalala mo yung mga spokesperson noong panahon ni Corona? Oo. Karen Jimeno. Ganda. Sa depensa yon. Yun na nga, tsaka yung- Sino sa prosecution? Basta kalimitan yan, magaganda ang ipinopront nila. Tsaka gwapo yung nakita mo naman yung attorney Tranquil Salvador. Oo. di ba? Puro sa depensa yon. O yun na nga, yun na nga. Pero dati sino bang spokesperson sa... Wala yata noon. Wala ba Oo, tinalaga parang noon? mga sila din, mga house. Sila Ngayon lang din. ako kaya nagulat nga ako ba, may private lawyer sa prosecution panel. Tapos private na spokesperson ito. Tapos spokesperson Hindi pa. congressman ito. Hindi. Maganda yan. Malamang. Kasi yun ang malimit na ginagawa nila. Maganda spokesperson para kahit galit ka, pag nagtatanong yung mga reporter, maganda pa rin ang tanong. Ano ito, Jen, lalaki, Sino ha? Magandang lalaki. Siguro, hindi ko pa nakita. May picture ba tayo? Sino yan? O video, mamaya makikita natin. Ipakita nyo nga kung sino nang makaliskisa natin. Ito po si Attorney Antonio Bukoy. Ha? Ha? Antonio Bukoy. Ayan, oh. Batang-bata. Gwapo. Oo. Gwapo. No? Siya po ay isang human rights lawyer. Aba. Ginawa siyang House Prosecution Panel spokesperson. Batang UP siguro to. Pag ganyan forma, batang UP yan. Pare ko. Antonio Odi Bukoy. Oho. Siya ay litigation lawyer for 41 years. Ba, ang tindi. At tama ka, siya ay law degree, nakuha niya sa University of the Philippines ito. Sabi College ko of sa'yo. Law, 1984. Batang UP yan, pare ko. Oho. Pero bago siya maging abogado, siya ay bahagi na ng Pre-Legal Assistance Group mula po noong 1980. Ng flag. Oo. Yes. Oho. Yun. Parang galit na kagad Hindi pa nagsisimula, nagpapaliwanag pa lang Sarisi lang. Alam mo yung maganda ang labanan sa impeachment. Asaran yan. Pero parang nagpapaliwanag pa lang kayo Parang galit na kagad. Mukhang meron na nga siya kinontra kagad eh. Ha? Pag ganon? Kinontra niya si Senate President Francis Escudero Ba, ang tindi nang sinabi niya na, hindi, kami ang hukom dito. Oo. Kung anong iutos namin sa prosecution, dapat sundin kami. Siyempre. Kasi kami ang judge ha? Ganon. Eto, ang sabi niya, ay hindi yan. May pasample agad siya. Hindi ganyan dapat. Pakinggan natin, Attorney Bukoy. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin po ubra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 doon sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho
ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Tama naman, So- di ba? At alam din naman ni Senator Chis Escudero. Pero isa lang ang gusto ko naintindihan. Mali ka doon, Senate President, Senator Judge, Presiding Officer, Chis Escudero. Sabi ni Bukoy, Attorney Bukoy. Sa bagay. Yun lang ang simpleng ano doon, paliwanag. Nako. Pero, Oh. sa kabila niyan, mukhang nagkakasundo naman sila tungkol sa pag-inhibit. Di ba sinasabi nila, nako po, may pinapanigan na yung mga senador judge. Oo nga, oo. Yung iba, panig na sa... Meron na agad ano eh, no? Oo, may conclusion na, wala pang trial. Kilala mo na agad Oo. para bagang may minamanok na kaagad. Oo. Oo. May panawagan nga ngayon eh. Na? Na mag-inhibit ang mga senator judges na halatang may mga biases. Aba? Nason? Pakinggan natin muna si Vice President Sara Duterte. Ayan. Ano po ang reaksyon ng Vice President sa mga nananawagan na yung mga bias na Senator Judge, Oo. wag na kayo sumali sa impeachment? Panig kayo kay BP Inday eh. Oo. Pakinggan natin. BP Inday Sara. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Ayun. So, sa kanya, ang sabi ng BP Inday, kung magpapa-inhibit kayo ng pumapabor sa akin, ipapa-inhibit din natin yung kontra. Ha? Yun na nga, na parang pumapabor naman sa kabila. Oo. Dapat anya, senator judges, walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan. Serbisyong totoo lang. 23 oras. Natulog ng 1 oras eh. May sagot dyan si Congresswoman Isabel Zamora. Ito Aba. naman yung Member ng prosecution team yan. prosecutor. Oo. Congressman ng ano yan, kung hindi ako nagkakamali ay Zamora, San Juan. Oo, San Ibang Juan. Zamora ito yung, kasi Oo. meron kasing Pami Zamora din eh. Tagig naman yun. Di ba sabi ni BP Inday, Oo. dapat ipa-inhibit din yung mga bumoboto na lalo na yung Sena Ontiveros, di ba? Oo. Ito naman ang sagot ni Congresswoman Isabel Zamora. Yan. Pakinggan naman natin. My take on that is that Senator Ontiveros or even the 4 others who voted against the motion to remand, these 5 senator judges have not shown any bias against the Vice President. What I believe that they have shown is adherence to the Constitution and to the Senate impeachment rules. Just because that they voted against that motion to remand does not mean that they are against the Vice President. It just means that they are following the Constitution, they are following rules, and that they want to see the evidence
to be presented before the senator judges and before the public. Yan. Ayun. Isabel. Oo. Zamora. So para sa kanila, hindi bias yon. Hindi daw. Kasi ang sinusundan daw nila ay ang konstitusyon daw. Ganun. Parang tiningnan na nila, then mali yung pagre-remand. Oho. Oo. At kung si Senate President Chis Escudero naman ang tatanungin, Ayan, yan naman. Tingnan natin. total siya ang Presiding officer. di ba? Yes. Oh. Your Honor, ano bang ang gusto nila mag-inhibit yung mga bias na senator judge? Ano ba dapat gawin? Your Honor. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ding inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon noong impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun. Dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahon yon, masyadong anti-corona daw yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Yan. Ayun. So yun pala ang stand niya bilang presiding officer. Anong sabi niya? Oh. Hindi natin mapipilit yan. Maliban na lang kung gustuhin nila mag-inhibit sila. Tama naman. Oo. Personal kasi ang inhibition. Yan. Oo. At ito pala, nangyari na nung corona impeachment na ang Senate President noon at presiding officer, Senador Juan Ponce Enrile. Aha. Ang kanilang pinapa-inhibit noon ay Senator Judge Franklin Drilon. Drilon ba Drilon? Drilon. Na anti-corona that time. Aha. Ayun. Hindi nag-inhibit. Hindi po nag-inhibit. Oho. May sagot din dyan ang spokesperson ng prosecution panel dyan. Ba? Si Attorney Antonio Bucoy, ha? Oh. Ano Sumagot bang- ang gikagad. Talagang Sumagot din aktibo siya. ang bilis, ano? Oh, kabago-bago pa lang, ha? Kanina sabi niya, hindi Oh. mali si Senate President dun sa kahit na lang anong iutos nila, dapat Oh. sundin. Hindi yun. May limitasyon. Ito naman ang kanyang panig tungkol sa inhibition ng mga senator judges. Attorney, ano naman ang kailangan gawin? Pinai-inhibit yung mga senator judge na bias di umano. We will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas eh. Alam nila kung anong ginagawa nila eh. Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Ayun. Oh, para sa kanya, Oh. Nabanggit pa pala si Kuya Benny Antiporte. benefit Of the... of the doubt. Oo nga. Benny, Oo. ang kailangan natin. Yun. So, para sa kanya, wag na ipilit yung inhibition na yan. Oo. Totoo naman yun kasi kapag ka nag-inhibit ang mga sinasabing mga bias, wala akong matitira sa impeachment court. Ibig Yes. sabihin, hindi magkakaroon ng impeachment trial. Kasi ako naniniwala, yung 23 na yan, may kanya-kanyang biases yan. Naman. Di ba? Oo. Kahit pa sabi nilang yung cold neutrality of an impartial judge. Oo. Di ba? Oh. Kasi kung ipapa-inhibit Pero- talaga natin yung mga tinuturo nila na Oo. bias, wala nang Ako sa wala tingin ko, matitira. sa tingin ko yun ay technically okay yun pero nangyayari lang yun sa isang proper court eh. Pero kung senator judges may politiko, gaya nitong impeachment trial, aminin man nila o hindi, may biases yan, Nason. Totoo naman. Di ba? Kasi nga political process Yes. di ba? Oo. Tanong Si naman. ano ba? Si Yusek Claire Castro ba? Walang ano?
Alam ko may comments sa tungkol doon sa mga bias Wala dito ganun. Sige, wag na natin. Sabi ni Jay Ruiz, wag nyo nang isama. Wag na. Oo nga, kabuti-buti din. magkagulo-gulo pa. Kabuti-buti, tumatahimik. Ang atin ng magiging Vox Populi, may kinalaman sa bagay na yan. Ayun. Narinig niyo po yung magkakabilang panig. Ang dami. Di ba? Oo. Ang dami po mga boses na narinig ninyo. Ang tanong, sang-ayon ba kayo na mag-inhibit sa impeachment trial ni BP Sara ang mga senador na may pinanigan na, pabor man o hindi? Tandaan niyo po Ibig sabihin na mag-inhibit, hindi na sasali, ha? Yun, Oo, opo. hindi na tatayong senator judge. Pabor man o hindi kay BP Inday. Ano ha? Dalawang panig yan, ha? Yun, oo. Wag yung sasabihin, hindi, yung mag-inhibit lang yung pabor kay BP Inday. Hindi ho yun. Kaya nga ating tanong, ulitin natin ha, o pakalimi-limi niyo po ha, ulitin ko, sang-ayon ba kayo na mag-inhibit sa impeachment trial ni BP Sara ang mga senador na may pinanigan na, pabor man o hindi? Kung ang sagot niyo po ay opo, dapat mag-inhibit, letter A. Kung ang sagot niyo naman po ay hindi po, hindi po. Sabi nga nila, bigyan natin ng benefit of the doubt. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi, ang makikita niyo pong QR code ay inyo pong i-scan. Itapat niyo po dyan ng camera ng inyong mga cellphone. Ayan. At pagkatapos po ay mag-type ng inyong mga reaksyon. Pagkatapos po mag-type, pindutin po ang submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon. Lalo na po yung mga nasa ibayong dagat, ha? Ayan. Kung gusto nyo naman po mag-text sa ating text hotline, ito po ang aming number, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng ating mga reactors, ipakilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Net25 News and Information. Tandaan niyo po, pakidugtong niyo po yun ha. Net25 News and Information. Mapapakinggan din po kami sa pamamagitan ng ating mga Radyo Agila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan!